Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Higit 110 milyong pisong halaga ng substandard na battery, winasak sa Valenzuela. Yan ang MBC TV Network News, ni Edwin Duque. Pinamunuan ni Atty. Agaton Obero, ang Assistant Secretary ng DTI Fair Trade Group at ang Fair Trade Enforcement Bureau, ang isinagawang ceremonial destruction ng mga prohibited na produkto ng battery sa Field Island o Fair Island Compound sa pagtatapon ng mga panganib na basura sa Barangay Punturin, Valenzuela. Itinampok sa pagwawasak ang simboliko at ligtas na pagtatapon ng 21,403 piraso ng substandard lead-acid storage battery na nagkakalaga naman ito ng 110,737,000 pesos. Ito yung 6 na daang dinampot sa 4 na piso. Ito yung halaga ng mga nakumpiska. Ayon sa DTI, ang mga bagay na ito ay kinuha at kinumpiska sa panahon ng pambansang pagsusubaybay at ng enforcement activity noong September 2024. Kasama na dito ang National Bureau of Investigation, NCR, sa pamumuno ni NBI Director Judge Jaime Santiago. Kasama rin ang NBI NCR Director Ferdinand M. Lavin. Napagalamang kulang sa mandatory Philippine Standard of PS ang mga nakumpiskang produkto. Ito yung Marks at Import Community Clearance. Ito yung na may sticker sa direktang paglabag sa Republic Act 4109 o ang Product Standard Law. Ito mano ay nagsisilbing palakasin ang mandato ng regulasyon ng DTI na protektahan ang mga mamimili mula naman sa panganib at sub-dekalidad ng mga produkto. Kinumpirma rin ng DTI na ang mga bateryang imbakan ng lead acid kapag hindi umano maayos o ginawa o subok upang matugunan ang mga pamantayan ay maaaring magresulta sa mga pagtagas ng kemikal, sunog at iba pang mga panganib sa kapaligiran na magdudulot ng mga malubhang panganib sa buhay at ari-arian. Para sa MBC-TV Network News, ako si RS23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, panibagong taas presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Pinaghahanda ng Department of Energy ang mga motorista, dahil sa inaasahang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa pagtaya ng DOE, na magtaas mula 90 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos ang kada litro ng gasolina, 1 peso hanggang 1 peso and 40 centavos sa diesel, habang ang kerosene ay maaring tumaas ng 1 peso hanggang 1 peso and 20 centavos sa kada litro. Isa sa mga nakitang dahilan, ay ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa araw pa ng Lunes, malalaman kung magkano ang taas presyo ng mga produktong langis, kung saan ito ay magiging epektibo sa araw ng Martes. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.